So sa video ito pag-usapan natin kung paano matatanggal at ma-prevent yung mga kalawang sa ating mga motor at magmukhang bago at gumanda yung play ng mga ito. So kung napapansin nyo naman yung panahon natin ngayon, parang paalis na yung tag-init at paparating na po yung tag-ulan, kaya naman mas madalas po yung mga pag-ulan sa mga nakarang araw. Kaya naman po hindi natin inaasahan na mabasa palagi yung ating mga motor, lalo na kapag naabutan tayo ng ulan or di kaya naman po mabasa din sa baha dahil sa mga naipong tubig sa kalsada. Also, syempre kapag tag-ulan, alam naman natin na mas madalas po yung talamsik sa ating mga motor, kaya naman hindi rin malabong palagi natin itong mino-motor wash. So kaya naman sa ganung pagkakataon or sa katagalan ng paggamit natin ng ating mga motor ay nagkakaroon na po ng kalawang yung mga ibang bakal na parts dito sa ating mga motor. Siyempre tayo as rider gusto natin matanggal yung kalawang sa ating mga motor dahil una, masisira yung mga parts ng motor natin at pangalawa, napakapangit tignan ng kalawang sa ating mga motor, di ba? So para magkaroon din kayo ng idea, ito yung mga pwedeng kalawangin sa inyong mga motor katagalan. So dito sa aking motor, itong part ng side mirror, kung makikita nyo, may kalawang yung part na to, ayan o, dito sa may tabi ng plastic. Dito pa konti-konti pa, pero dito medyo makalawang na. So dito sa kabila wala naman siya masyado. Tapos yung naranasan ko rin base sa experience ko sa mga ibang motor ko or sa nakaraang motor ko, yung 125 at si Scarlett, yung part na to, yung rotor disc, kinakalawang yun. Naalala ko medyo nagba-brownish na siya. Buti dito sa 160 natin medyo wala pa masyadong kalawang dahil lagi naman nating nalilinis at naaagapan. Pero dito sa gilid, ayan kung makikita nyo, medyo makalawang na yung part na yan. Pero sa iba, marami yan. Napupuno yung kalawang dito at napapabayaan na nila. Kaya naman nagkukos na nasisira or pumapangit na yung kanilang mga motor. Ito rin po sa part ng side stand po natin, kung makikita nyo, may kalawang din po yan. So sa mga dati kong motor, ganyan din. Medyo makalawang yung part na to. Dahil mas prone sila sa tubig dahil medyo nasa ilalim sila at nakaapak po sila sa kalsada. So di maiwasang mga lawang talaga yung part na yan. Ayun, kung makikita nyo, kalawang dito, meron dito, at katagalan mababakbak po niya yung pintura kapag pinatagal po natin yung kalawang dyan. Also dito rin po sa center stand natin, medyo marumi lang pero for sure may kalawang din po dyan sa part na yan. Also, danas ko rin po kay Click 125 natin nung may crash guard po siya. Laging nagkakaroon ng kalawang yon. So, kapag talagang nabasa ng ulan, kinarwash mo, tapos mga ilang araw lang, nangangalawang. Kaya super maintenance talaga yung pagkakaroon ng crash guard. Also, dito sa signal light protector, yung sa akin wala pa naman, pero yung last ko na signal light protector, nangangalawang din dahil baka lang din yan. So, dito, ayan, dyan banda. Dyan siya banda nangangalawang nun. At yung isa sa pinakapangit tignan na kalawang ay yung dito sa shock natin. So kung kayo yung tipo na stock or gusto nyo yung stock na shock ng inyong mga motor, katulad nitong aking Click 160. So medyo hindi pa naman ako natatagtagan sa shock niya. Kaya naman nagstay pa rin ako sa stock. Ang kaso, kung makikita nyo, makalawang na yung part na to. So dahil po yan, kapag nagko-compress po siya, ayan, dumidikit po siya dito sa kabilang side ng shock niya. So parang nagdidikit-dikit po yan kapag nagko-compress. Kaya naman medyo nasusugatan at nagkakaroon ng kalawang. Actually may paraan po tayo para hindi po siya umabot sa ganitong sitwasyon. Yung sa akin kasi medyo napabayaan lang at hindi ko napansin. Share ko lang po sa inyo yung ginagamit ko para matanggal yung kalawang at magmukhang bago ulit yung mga parts sa ating mga motor. So ito po yung WD-40, hindi po siya promoted, pero subok ko na po na pantanggal ng kalawang sa ating mga bakal-bakal ng motor. So anti-rust po yan. Actually may video na ako niyan bukod na video na nagtanggal tayo ng kalawang. So uulitin lang natin kay pindot natin dahil effective to at para mapagbigay na rin ng tips para matanggal po ninyo yung mga kalawang sa inyong mga motor. So pag bumili po kayo nito, may libre po siyang parang ayan, mahabang straw. Sasaksak nyo po dito. Tapos bubugahan nyo po yung mga parts na may kalawang. So pwede nyo pong babaran ng mga 1 hanggang 2 minuto. Tapos gagamit po tayo ng mga brush para brushan po yung mga parts ng kalawang para totally matanggal po talaga sila at matanggal yung mga singit-singit. Kumbaga kung may mga build up, mga kapal na kalawang, is matatanggal po ng mga brush natin na to. So yan, brushan lang po natin, tapos ulit-ulitin lang po natin yung process
hanggang sa maubos or matanggal yung mga kalawang or medyo mga brown na part. So pag brush, pwede po natin siyang bugahan ulit. Makikita po natin na bumubula po yan, ano. Ibig sabihin, nagpe-penetrate po siya sa kalawang. So hindi rin po ito nakaka-epekto sa ating mga fairings kagaya ng mga plastic na to. Kahit dito, hindi po siya nagpe-penetrate. Huwag mo nyo lang pong bubugahan itong part na to na may sticker kasi matatanggal po sticker nyo kasi natatanggal or patanggal po ito ng dikit ng mga pinagtanggalan ng sticker. So huwag nyo pong lalagyan to. Pero sa mga fairings, di naman po siya masyadong matapang at nakaka-apekto. So may epekto lang po talaga siya sa mga kalawang ng ating mga motor. So pagka-spray, brasan lang po natin, ulit-ulitin lang po natin yung process hanggang sa mawala po lahat ng kalawang dito sa ating shock at magmukha po siyang bago ulit. So mas maganda po kahit konti pa lang, mas okay na konti pa lang, is agapan na po natin agad ng WD-40 para hindi na po kumapal at hindi po siya mag-build up dito sa shock po natin, kasi pag medyo kumapal na po yan at dumami na, papangit na po, maubos nyo na po yung pintura dito sa ating mga shock at mawawala na po yung protection or yung kulay ng shock po natin. So papangit na po siya pag ganun. Siguro check nyo lang kapag naglilinis kayo, nagmo-motor wash kayo, check nyo kung may build up na ng kalawang. Ayan, kung makikita nyo medyo nabawasan na yung kalawang, pero mamaya babalikan pa po natin yan. Bababad muna natin siya sa WD-40. So punta pa tayo sa ibang parts. So dito medyo makalawang din yung side stand natin. Bugahan lang natin itong WD-40. Ayan, para mag-penetrate also dito. Pwede rin yan sa mga tornilyo kagaya nito. Also pati dito sa spring medyo nangangalawang din yan. So agapan din natin agad nito. Maganda kasi yung WD-40 para matanggal yung kalawang. Also, pine-prevent niya rin yung kalawang sa ating mga motor dahil parang may protection na siya para sa mga moist, sa tubig, sa acid rain. Kaya naman kapag naglagay tayo nito sa mga hindi makalawang na parts, mape-prevent niya po yung kalawang. So mas okay na kahit wala pang kalawang, yung mga bakal is ma-sprayan na rin po natin ito. Dito rin sa side mirror po natin, ayan, bugahan natin para matanggal din. So sa ganung paraan, kapag umulan, hindi na tayo mag-aalala na kakalawangin agad yung mga bakal-bakal po natin. Also, dito rin sa rotor disc natin. Take note lang po at uunahan ko na kayo. Dito sa gitnang part lang po yung need nating linisan at bugahan ng WD-40. Etong part lang po kasi na to yung medyo kinakalawang. Yung nasa outer part po kasi dyan po nagaglide or umiipit yung ating mga brake pad. Kaya kung sakali mang nagkaroon po ng chemical dyan or ng pampadulas, ay hindi po kakapit yung ating mga preno at pwedeng mag-cause ng aksidente. Kaya naman po kung sakaling tumulo yung WD-40 dun sa outer part, ay punasan na lang din po natin agad para hindi delikado. Also, kagaya ng sinabi ko kanina sa mga tornilyo, kahit wala pang mga kalawang yan, nilalagyan na din natin. Ito rin kabila, lagyan natin yung mga nata yan. Para in case man na magbubukas tayo ng nut, luluwagan natin to. Hindi siya may stack up mga kalawang or titigas. Ayan o. Ayan. Tapos tip ko din, punasan na lang natin yung mga tulo-tulo para yung mga alikabok hindi siya magbe-build up diyan. So kahit tuyo or medyo basang-basahan, okay lang pampunas. May protection naman yung WD-40 natin kaya hindi naman po agad natatanggal yan sa mga bakal natin. So kahit umulan, kahit mag-carwash tayo, ayan, kung makikita nyo, naging waterproof siya. Ito kasi medyo basa, ayan o, tumutulo lang yung tubig. Ayan, medyo nagiging waterproof or rust resistant na yung mga na-sprayan po natin. Makikita naman po natin yan dito yung mga kayang gawin ng WD-40. Stop squeaks, drive out moist, so medyo basa, gusto mong tanggalin yung pagka-moist, pwede rin to. Cleanse and protect, so yun, pinoprotektahan sa tubig, acid rain, kalawang. Loosen rusted parts. So ito, pwede rin po siya dito sa mga foot peg po natin, passenger foot peg. So ito po kasi medyo matigas ng konti, kung makikita nyo yung pwersa natin ha. Pag binababa po natin, gumagalaw po siya ng maayos, pero medyo matigas ng konti. Yung iba po kasi medyo kinakalawang na yung loob. Buti yung sa akin, hindi pa masyadong kinakalawang. Yung sa 125 ko nun, sobrang kalawang. Kay Scarlett, makalawang din. Nilagyan ko lang po nito, mas naging smooth po yung paggalaw po ng ating passenger foot peg. So para po makita nyo yung epekto nito, ayan, kung makikita nyo, pag binababa taas po natin, may konting pwersa pa po tayo, di ba? So lagyan natin itong
WD-40. So yung mga rusted parts kasi minsan hindi po natin nakikita, nasa loob po yan. So ito, kahit hindi natin nakikita, maaabot po niya dahil may mahabang straw po yan. So spray lang po natin dito, pati dito sa ilalim. Ayan. Then medyo galaw-galawin lang natin ng konti. Ayan o, lambot na pala. Ayan, lambot na. Minsan kasi may passenger na halimbawa nakababa pa yan, nahihirapan silang magbaba dahil medyo matigas. Pero ngayon, ano, lambot na. So kung may kalawang man yan sa loob, matatanggal. Also, hindi na po magbe-build up yung kalawang sa loob. So try natin sa kabila. Tignan natin kung matigas. Ayan ha, matigas pa yan, no? Matigas pa yan, may pressure pa. May mga kalawang actually yan talaga sa loob, hindi lang natin makita yung iba. May nagbe-build up na yan, kaya medyo sumisikap na ng konti yung pag ano natin, pagtaas baba. So ngayon nalagyan na natin, try natin ha. Ayan, medyo ano natin, galaw-galawin natin. Ayun o, malambot na. Ayan, kahit sandali kaya na, di ba? Galing nito. Lalo na sa mga 125, alam ko kasi sa 125 mas kalawangin kasi hindi pa alo yung dito nila sa mga 125 version 3, version 2. Sa 150 ganito na rin eh. Aloy na rin. Pero sa mga ano, bakal pa yan, tapos 'di ba may rubber. Kalawangin yung dito nyo. So kahit sa ibang motor pwede po ito hindi lang po pang click to, pwedeng NMAX, Aerox, scooter, tsaka manual, automatic. Kahit ano, basta makalawang yung motor. Goods na goods itong WD-40. Also, banda dito sa may gearbox, tornilyo nitong pinaka-shock natin. So, kahit dito, medyo nangangalawang din ng konti yan eh. Ayan. Para in case man, hindi po mangangalawang yan. Ayan o. Medyo makalawang eh. Pati dito po sa ating brake arm, ayan, sa braking system sa likod, pwede natin wisikan yan. Punasan lang natin yung mga tulo-tulo. Ayan, di ba? Para water resistant, rust proof na yung ating mga bakal-bakal. So balikan na po natin yung ating mga shock. Kung makikita nyo naman, medyo natanggal na yung kalawang at ulit-ulitin na lang natin yung process. Pakonti-konti natatanggal po siya. Pero malaki na po yung improvement kaysa sa kanina. Kasi kung makikita nyo kanina, napakakapal talaga ng kalawang, pero ngayon medyo natatanggal na po siya. So yan po yung epekto ng paglalagay ng degreaser or anti-rust. Also yung center stand po natin, lagyan din po natin pati yung spring. Kasi prone po to sa tubig, lalo na pag sinesenter stand natin laging nakadikit sa kalsada, pwedeng sa basang lugar. So prone po yan, tsaka nasa ilalim eh. Iscan lang po natin para maging rust proof po yung ating center stand. So dito sa may brake master, pwede rin natin lagyan ito, lalo na po yung part na to sa may combi brake. Ayan, may adjacent dyan, nangangalawang po yan. So lagyan lang po natin para hindi po mag-penetrate yung kalawang dyan at dumami. Pati yung ibang parts, lahat ng bakal. So para soon, hindi na po natin aalalahanin na papangit po yung itsura nito. Danas ko na rin po kasi yan sa previous motor natin na nagbi-build up yung kalawang, pumapangit yung itsura. Tapos yung mga medyo tulo-tulo or basa-basa, punasan lang po natin ng basang-basahan. So ito, ginamit ko basang-basahan. So yan, kung makikita nyo naman yung shock natin, parang bago na ulit at nawala na yung mga kalawang, nagbi-build up ng kalawang. Though meron pang mga konti yung pinaka talagang sugat na talaga ng shock natin. Kaya hanggat maaari talaga, konti pa lang, linisan na natin. Ayan, also maganda na rin yung play ng mga ibang parts natin, kagaya dito sa foot peg, sa center stand po natin. Also soon sa center stand yung pinakaloob lalagyan din natin. Dito sa rotor disc medyo malinis na rin, wala na yung mga kalawang, natanggal na yung mga build up ng kalawang. Also pati dito sa may side mirror po natin. So sa simpleng paraan at simpleng maintenance is mape-prevent po natin yung damage sa ating mga motor kagaya po ng kalawang. Lalong lalo na at maulan na po yung panahon at magiging prone ulit sa kalawang yung ating mga motor. So ayun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know. Kalawang sa mga bakal ng ating mga motor. Bye bye!